ating elder kanina di ba? Paano kaya kung ikaw hindi nakapagpatuloy, nabutan ka ng kamatayan? Dito po yung mga natala natin na mga namatay sa 2011, pinuntahan po ito ng mga member ng council, dinamayan ito ng mga ministro, mga pastor. Ang una-una pong natala dito sa taong 2011, ang ating retired elder. Meron po kasi tayo naging retired elder. Hindi ko na ililihim sa inyo, nag-retired na elder yon. Nag-retired sa tungkulin, si Elder Domingo Isidro. Nag-retired po kasi sa council dahil may sakit yon. Hanggang sa inabutan ng kamatayan, ayan, sinerbisan po ng Council of Elders yan at ng mga kapatid at mga ministro. Si kapatid na Jacinta Guachon ng Pambuan, ayan, sinerbisan din po yan. Dito pa po naburol sa may bandang San Miguel. Ayan. Si kapatid na Cynthia ng Isabela. Ano apelido ng kapatid na Cynthia? Feliciano. Ayan, sinerbisan po natin sa Angono Rizal. Kasama po ang Council of Elders doon. Dahil pinatawag na mag-service sa namatayan. Dalawa po yung namatay sa taong ito, bali 5 lahat. Yung pong si kapatid kong late po sa Kabanatuan, si Sister Edna Reyes Arumin. Sinerbisan po ng Council of Elders, ng mga kapatiran dito sa Kabanatuan, sa Bantog po, sa likod ng Bantog, ano po? At ganoon din yung kanyang asawa, noong last July, namatay po, nauna po yung asawa niya. Kaya yung natala po nating namatay, 5 sa taong ito, na naging mga kapatid natin at naglingkod sa iglesia, na kalooban na ng Panginoon na sana lahat sila matala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ang pinakahuli po, hindi ko na po mabanggitin yung mga pinagtibay ng council. Marami pa pong pinagtibay yung council. Balita ko lang po sa inyo yung ilang bahagi. Dito po sa taong ito, sa mga buwang nagdaan, 12-3-11, nag-donate po ng lupa ng kapilya sa Area 3B. Meron po tayong kapatid sa Area 3B. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Dinonate po yung lupa na tinitirikan ng kapilya sa Area 3B. Yung po sa Bulak, Santa Maria, Bulacan. Nakatayo na po yung kapilya ron, pero yung lupa ay hindi pa ari na iglesia. Dinonate na po sa iglesia at ang alam ko, nasa process na yung transferring nun. Nagagastusan ng finance ministry. Ang laki po ng lupang dinonate ay nasa mga 60 square meter. Yung kinakatayuan mismo ng kapilya. Ayan. Area 3B po yon. Ang kids po ay nagkaroon ng get-together nung nakaraang May 14, 2011 sa dako ng Princess Lane, Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Ayan. Nagkaroon po ng mga games. Nakadalo kami noon dito po sa yung kids, yung get-together ng kids o ng kabataang pinaglilingkod ang Diyos sa sarili. Yan. At sila po ay may mga project pa, naipalibot-liham ng mga project nila. 12-3-11, ang Area 2 Minister, kapatid na Renante Reyes, ay nagkaroon ng report sa finance. Nagkaroon ng mga pagkapasalamat, pampamilya, birthday, mga pagdudoktrina at bautismo. Ayan, report po ito. Sa Area 3-1 naman, Muñoz, ang lokal ng Muñoz, Pandalya, Katalanakan, nagkaroon din sila ng mga pagdalaw, pagdudoktrina at bautismo. Under supervision ito ng ating elder ng edukasyon, Alfredo B. Manangan. 11-5-2011, nagkaroon po ng letter ng pasasalamat si Minister Gerardo Osalia sa inyong lingkod sa pagdalaw niya sa Isabela dahil sa kanilang mga usapin. Ayun. Bukod po yun sa pagdalaw ng Council of Elders noong taong 2011, nagkaroon po ang inyong lingkod ng pagdalaw sa Isabela nitong nakaraang mga buwan at nagpapasalamat sila sa pagdalaw sa area. Area 1B Muñoz, ang lokal po ng Pandalya ay nag-celebrate itong taong ito ng 1 taong pagkatatag. Ayan, ng lokal. Dinaluhan po ito ng kapatiran at ng mga member ng council sa pangunguna ng inyong lingkod at gayon din ang ating
Elder Alfredo B. Manangan. Ito yung lokal nating isang taon na, ang lokal ng Pandalya. March 5, 2011, Area 2, Kabanatuan, Bantog. Yung Area 2, naghalal sila ng mga bagong diakono. Ito yung natala sa atin, ano ho? Sa Area 2, ang mga bagong diakono dito ay si kapatid na Roy Abello at Chito Chodosio Camputinho, sa Brother Ruel Bautista at Julius Christi ng Kalikid, Sandro Magno at Danilo Labsal. Yan po yung mga naihalal o nailagay na diakono sa taong ito sa Area 2. June 2011, yun po yung naging pagdalaw ng Council of Elders Isabela. Ang kids po ay mayroong financial statement. Basahin ko lang po yung financial statement ng kids. Ang kabataang ipinaglilingkod ang sarili sa Diyos o ang Diyos kids. Kabataang pinaglilingkod ang sarili sa Diyos. Sa Diyos ang sarili. Ayan. Ito po yung report nila. May report po sila noong June pa, Hihintay na lang natin yung report nila ngayon. Ang kids po ay nagkaroon ng May ng get together, nagpalit na ng tungkulin at nag-o-taking sila noong December. Ito po yung last financial statement nila. Ang nasa kamay ng kabataan noon, nung buwan ng June na yon, ay 13,330. At ang nasa Bangko Pilipino ay 23,450. Ang kabuuang financial statement project fund nila noong June 4, 2011, umabot ng 107,137 pesos. Yun yung kabuuan, na ito po ay nanggaling sa bote, bakal, t-shirt, raffle tickets. Ito yung kanilang mga kabuuan, Ngayon, ang kanilang gastos, naging expenses, umabot po ng 48,297,000. Sa 137 pesos, 48,297 yung expenses nila. Kaya, ang natitira ay 58,840. Ang nasa Bangko Pilipino nila, na ito yung Bangko Pilipino na nagsara, na muntik nang hindi makuha. Butit maliit, kasi pag malaki, hindi makukuha. Yung maliit lang yung pera nila, nakuha naman. At ang alam ko, nakuha na. Hinihintay lang natin yung reporting ng kids sa ngayon. Umabot po ng nasa Bangko Pilipino, na balita natin, nakuha na, nung dating pamunuan yon, 41,500 pesos. At ang onhan, nasa kamay nila, 17,340. Nag-report po sa akin ng verbal ang kabataan sa ngayon, yung bagong pamunuan ng kabataan, nag-report sa akin ng verbal, ang hawak na na-transfer lang sa kanila yung cash on hand na 19,000. Ngayon, nahihingan ko po ng report yung kids, yung dating pamunuan ng kids, o yung bagong pamunuan ngayon, kung ano na ang naging resulta doon sa salapi na nailabas na sa Bangko Pilipino. Na almost nagkahalaga ng 41,500. Kasi po, napakahalaga po na ma-transfer sa kids ngayon, sa bagong pamunuan ng kabataan, yung halagang nakuha sa bangko, para po magamit nila sa project. Kasi po marami silang project May mga nakabinbin pa na project na itutuloy ng mga kabataan. At yan po, kaya po natin inulat ito, sapagkat nakita natin ang kabataan noong nakaraang pamunuan hanggang sa ngayon, nakita natin yung kanilang masikap, masigasig na pagtatapat sa kanilang tungkulin, na bagaman ang nakalulungkot na balita ay pagka ang kids ay mag-i-eleksyon na, maraming ayaw sa tungkulin. Totoo po yun. Kasi hindi po simple ang mamahala, lalo na sa iglesyang katotohanan. Kaya mga kabataan, talaga naman pong pag nahalal na sila, kung maaari na, hindi lang masabi, huwag niyo ko ilagay, huwag niyo ko iboto. Nadadama ho namin yun. Kasi mahirap talaga ang mamahala. At kami naman, sa Council of Elders, aminado doon. Pinakamahirap pamahalaan yung iglesia ng Diyos.
Bakit natin nasabi pinakamahirap?